Sa piging ng ating Panginoon, tayo laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Purihin natin ang Diyos, pasalamatan natin siya, itaas natin sa kanyang ating mga panalangin. Aminin natin ang ating nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ngayon po ay paggunita kay Santa Agata, isang dalaga at martir ng simbahan. Ang manang makapangyarihan ang dalaga at martir na si Santa Agata ay maniklod nawa sa iyo para kami iyong patawarin. Dahil siya ay iyong kinululugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan. Sa aming Panginoong Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa, magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat ng gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel." Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng kanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng kanan.
Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglaw mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12. Sinugong dala-dalawa. Binigyan na sila ng kapangyarihang magpalayas sa masamang espiritu. Pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anumang maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan, o bihisan. Huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa lingmangtahan ng inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa mayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pag-isihan at taligdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiri nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Magandang umaga po, Padre. Sa mga nasa Facebook Live, sa inyong lahat, tayong sama-samang magdiriwang ng banal na misa. Magandang umaga. Palakpakan natin ang pong may kapal. Misyon or ambisyon? Uulitin ko po. Misyon or ambisyon? Hindi po masama ang mga ambisyon. Nung bata tayo, siguro natanong na rin tayo, what is your ambition in your life? Hindi po masama, maganda po yan. Pero tingnan ninyo, yung inyong ambition, laging pakabig. Yung gusto mo, yung plano mo, yung pangarap mo. Hindi po yun masama. Dahil tayo po ay may kanya-kanyang buhay. But don't forget your mission in life. The noble calling to each one. Meron kang ambisyon,
Pero dapat meron ka ring misyon sa buhay. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapahayag sa atin ng pagtawag na mga alagad. Hindi madali. Bakit? Ang mga alagad may mga kanya-kanyang ambisyon sa buhay. Pero, sinantabi nila for a higher cause, for a noble calling. And that is the mission. Palapakan po natin ang Panginoon na laging nagmamahal. Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, huwag na kayong magdala ng kung ano man. Ang inyong dalhin lamang ay tungkod at panyapak. Bitawan niyo yung mga lungkutan. Balutan. Pagkain. Salapi. Mahirap-hirap po yun. Bakit? Wala hong pagkain at nagutom. Marami sa atin ay nawawala na ng gana. Pero sabi nga travel light. Pag maraming bagahe, mas mahirap ang biyahe. Uulitin ko po yun. Pag maraming bagahe, mas mahirap ang biyahe. Pupunta ka sa isang lugar, iisang linggo ka doon, ang daladala mo'y pang isang buwan. Daming dala ng sapatos, damit, o ano-ano. Mas mahirap. Ang dalhin lamang ay yung kailangan. Letting go and letting God. Giving up and holding on. Ano ibig sabihin ito? Sa pagtawag ng Diyos sa atin, may kailangan kang bitawan. Ngunit, hahawa ka sa Diyos. Pula na naman ang istola ng pari. Because today we're celebrating the feast day of Saint Agatha. Virgin and martyr. Ang ibig sabihin po ng Agatha, mabuti. Si Agatha ay pinanganak sa Sicily, Italy. Ito po yung southern part ng Italia. Pinanganak ng 3rd century. Panahon ng persecution. Noong sa napakaraming mga naging martir at pinatay nung panahong yon. Si Agatha may ambisyon din sa buhay. Pero binitawan niya. Meron din siyang sinusunod. Pero hindi niya pinansin ang mga nakatataas sa kanya. Bakit? Sapagkat siya po'y nangako sa Diyos. At malinaw sa kanya ang difference between ambition and mission. Dahil sa kanyang pagtanggi, sa gusto ng tao, ito po ang nangyari sa kanya. Siya'y hinuli. Dalagang-dalaga. Wala ho kasing awa ang mga nagpaparusa. Dahil sinuko niya ang kanyang sarili sa Diyos, sa paghuli sa kanya, siya'y pinarusahan. At ang pagparusa sa kanya, yung gahong siya ho'y, yung tinalian din
Sa paa, dalawa, hinatak. At sa paghatak, nabali ang kanyang mga buto na para magang halos nakahiwa-hiwalay ang parte ng kanyang mga buto. Hindi pa nasiyahan. Ginunting pa ang kanyang harapan, ang kanyang dibdib. Hindi pa nasiyahan ng mga tagapagparusa. Yung apoy, hanggang sa nagbaga, iginulong ang kanyang mga katawan. Pero bago siya namatay, ito ang kanyang panalangin. Panginoon, tanggapin po ninyo ang aking kaluluwa. I surrender everything to you. Nawala ang kanyang ambisyon, pero natupad ang misyon ng Diyos. Hindi po madali ang pagsunod. Nangangailangan ka ng sakripisyo at pagtitiis. Pero yun ang daan. Ambisyon or mission. Letting go or letting God. Giving up or holding on. Piliin sana natin ang kalooban ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Awitin natin ang awit sa pag-aalay. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga Manalangin tayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Pagpapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, ngayong ginigita ang martir ni Santa Agata, tanggapin mo ang pinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan,
makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingat at kagandahang loob ang tayo nilikamot, pinangasiwasan sinukob. Sangad mong siya iwastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghilo yung pinahintulot, makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang ngumpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banaliko, bukal ng panangkabanalan, kaya't sa pangamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niya ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay muling bagabuhay ng iyong anak. Iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay, kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Pope Leo na aming Santo Papa, Gilbert aming Obispo, lahat ng mga pari. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Adya, sa lahat ng masama pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikhan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nakangiti tayong magbigaya ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis Sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Yesus, ang lubos na nagmamahal. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang nahapis, ang Diyos ang siyang aliw, ligaya at liwanag, ang siyang makakamtan. Jesus ang Dapat sa iyo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapagpalad ang naaawa sa taong balita, sila'y kaaawan. Madalangin tayo. Ama, kaming nagdiwang ng paggunitang ginampanan at sa dinanggap ng pakikinabang yunil na iyong pinagkaloob ng pag-aisa sa martir na banal sa pag-asalot pagabuhay at tagumpay ng iyong anak.
na binayag sa na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at kabamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala at paanyaya sa mga nasa Facebook Live at sa inyo pong lahat na naririto, February 11, kabisahan ng Birhen ng Lourdes, mahiling mas po dito. Alas 9 ng umaga. Sa mga taga rito, pakipunta sa mga karatig pook natin, din sa Riles, sa Siko, sa mga laylayan ng ating parokya, paki-invite po silang lahat. Alas 9 ng umaga, February 11. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misay na ialay na, umayo kayong taglay sa inyong puso ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat hainan ang pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat Abitin sa paglingap ating samin, kung may naging